Hello, G.I. Fanatics! So, nandito na naman tayo para tignan, suriin, reviewin itong si G.I. Joe Classified Series Cobra Shadow Tracker. So, una sa lahat, tingnan muna natin yung kanyang box, yung pinaka-artwork niya. Artwork niya sa box. So, pagdating sa box, pre-plastic packaging siya. Then ito nga pa lang si Cobra Shadow Tracker isa itong Walmart exclusive. Yan. So, yan, ito yung ano niya, kung saan nakatayo siya. Hawak niya yung kanyang bow, yung pana na. Tapos dito para siyang may tao dito eh. So hindi ko alam kung sino tong kung sino tong may siya eh, parang may nakaparacute or something pababa. Then dito yung artwork niya, yung profile niya. Yan, so okay naman, maganda. G.I. Joe Classified Series Cobra Shadow Tracker. Then may logo siya ng Cobra Hasbro. Then ito yung mga gamit niya nakalagay dyan. So pagdating sa nasa ano siya, nasa 108 sa Classified Series. Then QR code. Then sa kabila yung artwork niya. Yan, artwork niya na buo. Yan, para siyang nakaturo siya eh. Yan, para siyang nakaturo. Yan, sa likod, yan, artwork niya, bali ano siya, nasa 6.4 inches. So medyo may kalakihan o katangkaran itong si Shadow Tracker. Tapos nakalagay dito yung mga items niya, yung mga nakalagay sa kanya. Tapos ito yung mga gamit niya. So yan, ito yung box niya, pre-plastic packaging. So okay naman siya. Then punta na tayo sa mga accessories ni Shadow Tracker. So una sa lahat, unahin natin itong pangunahing sandata niya. Ito yung pana niya, tawagin. O ito yung bow. So maganda yung details pero all black. So all black siya, tapos ito may ano siya, may ewan kung kasya yung daliri niya rito. So para ito yung hawakan niya or yung sa trigger finger niya. Yan. So ito yung kanyang pana. Then ito para siyang may maliit na para siyang may suppressor. So hindi ko alam kung bakit may ganito. So siguro may guide ba to or may iba pang gamit. Kung may ibang gamit pa ba tong bow na to. Tapos dito yung hawakan. So comment down below kung para saan nga tong parang suppressor na to. Ayan. So ito yung kanyang pana o bow. Then susunod yung kanyang knife. Yung knife niya, yan, kakaiba rin. Ang dami mga serrated. Then silver yung pinakatalim. Then yung handle parang brown black siya. Dinko brown black o black. So maganda naman siya. So hindi siya all black. Yan, sa mga katulad ng mga classified series na all black. Yan, so ito binigyan ng color. Then itong isa, ito yung axe niya. Yan, ito all black siya, plain all black. Pero maganda naman din yung details niya. So ito yung kanyang axe. Yan. Then sunod, ito yung kanyang pana. Yan. So iba tong pana na to kaysa dun kay Storm Shadow. Iba yung details niya. Yan, ito yung pana. So ito yung pana niya. Susunod yung bag niya.
So yung bag niya, maraming lalagyan. So pwedeng may lalagyan dito, may lalagyan dito, may lalagyan dito, tapos may lalagyan dito. So dito na yan. So I believe dito siya ilalagay. Diyan. So yan, medyo tight naman siya. Hindi naman agad siya malalaglag. Ayan. Medyo ano lang. Ayan. Then itong parang kutsilyo na dito. So ayan, hindi rin naman siya agad malalaglag. So pwede naman sigurong baliktaran. Ayan, pwede dyan, pwede sa kabila. Tapos itong suppressor niya dito nakalagay. Ayan, pagka hindi niya ginagamit dyan. Tapos yung pinakapana niya dito siya. Ayan, so lahat ng gamit niya nasa bag niya, halos lahat. So ayan, ito yung bag niya. Tapos may peg siya rito. So mamaya subukan natin sa kanya. Tapos meron siyang dalawang face sculpt or mascara. Ito yung parang lemon ng color, parang ito ata yung tunay na mukha niya eh. Or ewan ko, di ko alam. Kung comment down below kung ano bang gamit nito, kung pagsuot niya ba to eh ano ba siya, or nawawala ba siya, para ba siyang unyango katulad ni Sartan. So ito yung kanyang unang mascara. So yung pangalawa ito. So ano ata ito eh, tapos parang meron siyang parang buhok-buhok dito sa gilid, no? May pangil, baka ano to, feline cat to, na either cougar or jaguar, panther. So yan, susubukan natin ito mamaya sa kanya. Ayan, punta na tayo mismo kay Shadow Tracker. So personally, si Shadow Tracker, hindi ko siya kilala. Hindi ko talaga siya kilala. So out of curiosity, kinuha ko siya. Parang maganda siyang add as Quora. At the same time, tracker, baka pwede rin siyang maging kapartner ni Naugahyde. Kasi nga tracker eh, baka pwede rin siyang nagtatrack ng animals. Dahil kasi yung mga ano niya, yung mga halos gamit niya, tulad ditong quintes niya, parang mga buto ng mga hayop. Ito parang buto ng ano yun, buto ng ibon. Tapos dito sa kabila niya, yung katulad nun, parang buto rin ng feline cat, may malaking pusa. Tapos dito meron siyang buto rin na it looks parang femur o humerus. Tapos parang kita yung bone marrow. Yan. Hindi ko alam kung gamit niya rin ba to or design para sa kanya. Yan. Tapos dito meron siyang vest na malaki. Yan. Tapos meron siyang parang nylon dito. Yun, meron na naman siyang mga pangil dito ng mga hayop. Tapos meron siyang kapa na parang balat ng hayop din. Yan. Pagdating dito, may shin siya rito. And then dito sa paa niya, parang may flames. Parang may flame siya na green. So maganda yung details. Pagtingin ko rito ay parang ano siya, solid din. Solid figure siya. So solid figure siya kasi maganda yung pagkakagawa sa kanya. Yan. Para siyang ano eh, para siyang, tingin ko sa kanya, yan, nakakatakot, parang mahirap or makasalubong mo sa gubat. Yan, nakakatakot yung mukha niya, yung parang black tsaka green. Parang maskara niya rin yan eh, kasi ito yung pinaka parang tenga niya, parang maskara niya rin to eh.
Hindi ko alam, hindi natin alam, unknown kasi yung ano niya, parang profile niya. Yun, para siyang ano rin, para rin siyang ano, yung nasa Lord of the Ring, yung parang mga fighting Uruk-hai. Yung tingin ko sa kanya. Yan, parang mga fighting Uruk-hais. Tapos yung buhok niya, dreadlocks, yung parang ano siya. Yun, ganda, astig. Ganda yung ano niya, ang ganda ng texture ng buhok niya. So, ang ganda. Ganda. So, ang ganda ng pagkakagawa sa kanya. Kahit na hindi ko siya kilala. So, ang gandang ad para sa Cobra. Ayan. So, tingnan na naman natin yung mga articulation niya. So, pagdating sa ulo, so, yun, hanggang dun lang, hindi rin naiikot. Kasi, yun nga, meron siyang buhok. Pagdating sa baba, hindi siya masyadong, yan, ganyan lang yung baba niya. Tapos yung taas, hindi masyadong nakakatingin sa taas. Tapos yung tipos niya, yan, nakakatipos naman siya. So, yun lang, meron siyang sagabal dito, pero ano naman siya, manageable naman kasi naangat siya. Tapos ano rin siya, double elbow joint, pinless na rin siya. So, yan. Tapos yung trigger finger pareho dito. Ang movement niya dito sa kanan, so yan, mabababa lang. So ito wala. So mababa lang siya. Yun lang movement. Sa kabila, walang movement. Hindi masyado. So parang straight lang siya. So yan. Then pagdating sa sa dito may best kasi siya rito. So yung abs crunch niya hindi masyado. So hanggang doon lang. Hindi masyado yung abs crunch. So iikot din siya. Medyo tight lang. So abs crunch niya hindi masyado. Then ito yung hips niya, drop down hips. So bababa siya para yan, hanggang doon lang. Kasi yun nga, meron siyang kapa rito. Pero pagdating dito sa kabila, yan, medyo okay dito. Then ano na rin siya, double knee joint, pinless na rin siya. Na rin. Pagdating dito sa ankle rocker niya, dito, yan, naiikot din siya. So may ikot din siya rito. So may movement siya. Pagdating sa ankle rocker niya, so yan, pagdating dito, hindi masyado. Yan. So yung iba, ginagawa, binabawasan dito, binabawasan dito, magamit ng gamit na parang ano siya, para mga blade or cutter, binabawasan para magkaroon, para mataas to. Ganun din sa ulo, minsan yung iba natanggal tapos binabawasan din para magkaroon siya ng tingin sa taas. So overall, very solid tong figure na to. Maganda siya. Shadow tracker. Ayan, subukan na natin yung mga mga gamit niya. So tingnan natin muna kung sa maskara muna tayo. So kung suot niya to, may tsura niya. Yan. So pag suot niya to, kakaiba rin eh. Pero parang hindi siya nakakatakot pagka suot niya to. So plain, parang lemon green ang mukha niya rito. Yan. Parang parang hindi siya nakakatakot kung suot niya to. Comment down below nga kung pag suot niya to, ano ba siya, invisible ba siya o nagiging hunyango ba siya, nagbe-blend ba siya sa environment pag suot niya to. So hindi ko alam kasi limited din yung knowledge ko dito kay shadow tracker. Yan. Then pag suot niya tong isa, yan, so ito mas maganda kasi yun nga, may mga buto na siyang rito yun. So nag-blend siya, di ba? Meron siya rito, so mas maganda to.
So ito pagkasuot niya, nakakatakot pa rin siya. Diba? So maganda to. Pero siyempre pagka ano yan, mas nakakatakot ang mukha niya rito yung. So for the meantime, ito na lang muna gamitin natin. Tapos ito, dito siya. Yung axe niya, yan, parang palakol niya. Yan. Dito siya. So hindi naman siya agad mahulog. Tapos itong bag niya, dito may peg siya dito sa likod. So sana lang sakto lang din kasi yun nga, hindi natin nakita yung ano yung peg sa likod kasi meron siyang base. So yan. So overall, ganda siya. Ayun natin. Yan. Ganda siya. So then subukan naman natin na hawak lang yung yung kanyang primary weapon. So parang wala siyang wala siyang baril. Wala siyang baril. So dito lang siya sa ang gamit lang niya yung pala niya, tapos yung axe niya. So itong suppressor na to, di ko alam kung anong gamit nito kung bakit may ganito. Kasi siyempre siya mostly sa gubat-gubat siya diba? So hindi ko alam kung bakit may suppressor siya. So dito dahil siya kasi nasa yan, dito yung hawakan yan. Tapos pagkukuha siya ng ng pana, yan, ganyan, diba? So personally, ganda siya. Yan, pagkadating ni Naugahyde, meron niya siyang kabady. Yan. Yan. So yan, Shadow Tracker. Una sa lahat, maraming salamat sa mga nanood, sa mga sumuporta. Cobra!